Ako po, ayaw hong ikumpara ni Claire Castro yung kanyang sarili po, mga kabida, kay Vice President Sara Duterte, po. Dahil unang-una, hindi daw siya korap. Pangalawa, wala ho siyang confidential fund. So sa madaling salita, ayaw ho niyang makipagkaibigan ho kay VP Sara, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po, ito pong article po ng Ang Balita ngayon, Claire Castro tila inaming korap din si Pangulong Marcos. Ayan. Umani ng matinding tanong si Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos niyang diretsahang sabihin sa isang panayam sa News 5 na hindi sila maaaring magkapareho ng pag-iisip ni Vice President Sara Duterte dahil, ayon sa kanya, hindi po ako korap at wala rin akong confidential funds. Kaya magkaiba kami. Ayan. Sa pahayag niyang ito, maraming netizens ang napatanong kung ang pagkakaroon ng confidential funds ang basihan ni Castro ng pagiging magkaiba nila at hindi korap dahil wala siya nito. Ano ang implikasyon nito sa mga opisyal na may bilyon-bilyong confidential funds? Lalo pang uminit ang diskusyon dahil base sa datos, ang kanyang boss na si President Ferdinand Marcos Jr. ay may taunang 4.5 billion pesos na confidential funds. Sa kanyang sariling salita, giit ni Castro bilang tugon kay VP Sara, hindi kami pwedeng pareho mag-isip. Iba ang mindset ko, always evidence-based. At hindi rin po ako korap. Wala rin akong confidential funds, kaya magkaiba kami. Dahil dito, lumutang ang mas malalim na tanong. Kung confidential funds, korap ang lohika na ipanihiwatig niya laban kay VP Sara. Hindi ba saklaw din ito ang Pangulo na may mas malaki pang confidential funds? Hindi diretsahang binanggit ni Castro ang Pangulo, ngunit hindi may kakaila na ang mismong argumento niya ang nagbukas ng pintuan sa ganitong interpretasyon. Ayon. So, hindi ho daw magkapareho si Claire Castro at si VP Sara in terms of pag-iisip, mindset, mga kabida. At saka pangalawa, wala raw confidential funds ito kung si Claire Castro. So, hindi daw siya korap. So, ang ibig sabihin po niya, pag meron kang confidential funds, korap ka na. Okay? Parang ganun yung kanyang argumento yung kanyang lohika po, mga kabida. Pag ang isang opisyal meron pong confidential funds, masasabi na pong korap sila, mga kabida. Marami hong magagalit dyan, kung ganyan yung mindset at saka lohika po o logic, mga kabida, ni Undersecretary Claire Castro. Okay? Ibig sabihin po, ayaw ho niyang makipagkaibigan po kay VP Sara dahil magkaiba po sila, mga kabida. Alright? Yan yung, kumbaga, tao na nagbubuhat po ng bangko. Okay? Unang-una, ang tanong ko po, paano niya masabi na korap si Vice President Sara Duterte? Kung sinasabi po niya, mga kabida, na yung kanyang prinsipyo ay evidence-based always. Okay? Napatunayan na ba na kurakot? Okay? Nagkamal po ng pera sa pamamagitan po ng kanyang confidential fund si Vice President Sara Duterte? Yan yung malaking tanong po doon, kay Undersecretary Claire Castro. O baka galing lang po sa usap-usapan dyan sa kalye yung nakuha po niyang impormasyon po about VP Sara, mga kabida. Okay? Unang-una po, baka ang pinagbasihan lang po ni Undersecretary Claire Castro kung bakit nasabi ho niyang kurakot po si VP Sara is yung lumabas na investigasyon po dyan sa House of Representatives. Alam naman po natin na bias yung kanilang naratibo po dyan, mga kabida. Okay? Sila po ay against VP Sara, Okay? Ito kung mga kongresistang ito, mga kabida. Dapat ang pagbasihan po natin, yung Commission on Audit. Ano bang sinabi po ng Commission on Audit dito?
Ang Commission on Audit nagsabi po na ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte is meron pong unqualified opinion. Ibig sabihin po, wala hong problema po makabida doon sa kanyang disbursement, maayos ang mga papel na isinumiti po, makabida, wala ko silang nakitang meron pong irregularities. Yun po. Okay? Tapos, susundan na po natin yung narrative po ng mga anti-Duterte forces na kurakot si Vice President Sara Duterte. Parang naniniwala ka po sa fake news dyan. Alright? Kung ganun yung mindset po ni Yusek Castro po makabida, tila naniwala ho siya dun ho sa fake news. Diba? Anti-fake news pa naman yung advocacy po ni Claire Castro, makabida. Pero sa kanya hong argumento, parang ganun na yun, makabida. Diba? So, kung ang kanyang logic po, pag once mayroon pong confidential funds, kurakot po. So, ibig sabihin ho ba, yung kanyang amo na si Pangulong Marcos, na napakalaki yung confidential funds na umabot daw ng 4.5 billion pesos bawat taon. Ibig sabihin ho ba, kurakot din si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Kung susundan po natin yung logic po ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida. Yung mga opisyal po ng AFP, okay, na meron ding confidential funds. Yung mga opisyal po ng PNP na meron ding confidential funds, mga kabida, Okay? Yung Bureau of Customs, meron pong confidential funds at iba pang mga ahensya, halos lahat po ng mga ahensya po ng gobyerno, Department of Education, etc., etc., So sila po, yung mga custodian dyan, mga corrupt din. Okay? Kung pagbabatayan po natin yung logic po ni Claire Castro po, mga kabida. Doon pa lang kay Pangulong Marcos, napakalaki yung kanyang confidential funds. Imagine na 4.5 billion bawat taon. So, ibig sabihin mo ba, Undersecretary Claire Castro, corrupt din yung amo mo? Kasi may confidential funds, Yan yung mahirap po sa mga taong close yung isip po, Yung, ang nasa isip lang po, makabida, anti-Duterte, okay? Yung nasa isip lang po, makabida, kalaban ho si Duterte. Gano'n lang po yun. Kahit na po walang napatunayan, makabida, kahit na po meron na pong opinion ang Commission on Audit, pero hindi po nila tatanggapin yun. Kasi close-minded yung mga taong yun. Okay? So, pangalawa din, kung si Sara Duterte din ang tatanungin dyan, kung pareho ba sila ni Claire Castro, isa lang din yung sagot po ni VP Sara. Okay? Hindi. Kasi kung naalala po ninyo yung sinabi po ni VP Sara, mga kabida, ano bang sagot po niya doon ho sa tanong about Claire Castro? Okay? Diba? Sabi po niya, boba si Attorney Castro. So, hindi ho sila magkapareho, mga kabida. Diba? Magkaiba po sila. Kaya hindi po sila pwedeng magsama sa isang trend. Kasi magkaiba yung direksyon nila Diba? So, yun po, mga kabida. Ang problema lang kasi ni Castro, pag kalaban po, galit. Pero pag kalyado o amo, ayaw. Hindi. Mga kabida, Yun yung taong makitid yung pag-iisip po, mga kabida, Okay? Porque amo, hindi na lang po babatikusin po kasi amo Baka naman po mawalan po ng trabaho yan. Diba? Mga kabida. So, natural talaga na yung kanyang mga pananalita po, mga kabida, in favor dun ho sa kanyang amo. Okay? Hindi ho pwedeng adverse. Alright? So, yun po. Natatawa lang po ako dun ho sa kanyang mga sinasabi po, mga kabida. Wala hong kabuluhan din. Okay?